Hindi lang halata mga mamis pero bagong ligo ako dyan. Naligo muna ako bago ko simulan bawasan itong mga labahan namin na sobrang dami. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga mamis nung mga nakaraan sa vlog ko na sa sobrang busy ko. Nung bago magpasukan si Atina at nung nagpasukan na, hindi ko na nga naalala itong mga labahan ko dito na muntika na nga maging bundok sa sobrang dami. Sa sobrang dami kong labahin ngayong araw na to mga mamis, yung iba nga hindi na nagkasya talaga sa laundry at naglaglaga na dun sa ilalim ng lamesa. Kaya naman isa-isa ko na nga kinuha. Nung nakuha ko na nga lahat ng mga nalaglag na damit sa ilalim ng lamesa, isa-isa ko na nga binaligtad para nga ilagay na dun bandas may pintuan ng CR para hindi na rin ako mahirapan damputin isa-isa. Bali unahin ko palang labahan mga mamis yung mga damit ni daddy kasi nga siya yung may trabaho sa amin at siya yung araw-araw na umaalis. Yung sa amin naman ni Ate ng mga mami, sabay ko naman niya pinapaikutan sa washing. Alam niyo hindi niyo lang nakikita mga mamis, pero yung upuan doon sa gilid ng lamesa, meron pa talagang labahan doon. Bukod nga doon mga mamis, kailangan ko na rin talagang maglaba ng mga kumot at mga punda namin ni Atina. Iniisip ko pa lang talaga mga mamis, parang napapagod na agad ako at gusto ko nang itigil to. Kung nakita niyo naman mga mamis, natanggal ko na lahat ng mga damit ni daddy. Yung mga papaikot ko sa washing, tsaka yung mga hindi pwede sa washing, kailangan kong kusutin sa may lababo. Pero apaw na apaw pa rin yung laundry basket namin. Isa-isa ko na nga inilagay sa washing yung mga damit ni daddy dahil pare-parehas lang naman yung kulay niyan, talagang pinagsama-sama ko na dyan sa washing. Hindi ko pa naman agad sasabunan yan mga mamis. Babanlawan ko muna yan, papaikutan ko muna ng isang ikot na tubig lang, tapos yung pangalawang lagay ko ng tubig, doon na ako maglalagay ng sabon. Hindi ko pala nasabi sa inyo mga mamis, itong part na to, ito pa rin yung araw ng Father's Day. Pero dahil nga gabi na ng mga oras na to at hindi ko na talaga naisama dun sa last vlog ko or sa last upload ko dahil masyado na nga haba pag sinama ko na to, parang ito na yung part 2. At dahil hindi naman naubos yung kalderetang niluto ko na ulam namin ng buong maghapon, ito nga't pagdating ng gabi, nilagay ko na nga dito or nilipat ko na dito sa may lagayan para mailagay sa rep at kinabukasan nga iinit na lang at ito na yung uulamin namin. Sinadya ko talagang damihan yung pagluluto ko ng kaldereta mga mamis para nga umabot na 2 araw na ulam namin at hindi na ako magluto ng ulam kinabukasan. Inilabas ko na rin pala yung cake sa rep mga mamis na nabili namin ng tanghali kasi nga hindi pa ako kumakain yan, gusto kong kumain ng cake at hindi na ako kakain ng kanin. Tsaka bukod doon bibigyan ko din kasi yung mama ni daddy or yung nanay ni daddy kasi pinapadaan ko nga dito. Bukod sa cake, bibigyan ko din ng ulam. Nakapaghiwalay na ako bago ko inilagay sa rep. Bago nga ako kumain mga mamis, naisipan ko na punasan nga muna dito banda sa kusina kasi after ko magluto ng kaldereta, hindi ko to masyadong nalinisan dito. Pinunasan ko lang ng basahan na basa pero hindi ko na punasan ng may sabon. Pagkatapos ko kasing magluto ng kaldereta mga mamis ng tanghali, kumain na kami nila daddy at ni Atina. Tapos nagpahinga hanggang sa nakatulog na ako mga mamis. Nagising ako magagabi na, ginising ako ni daddy kasi paalis na siya. Tapos yun, pagkagising sa akin ni daddy, nagpaalam lang siya na alis na nga siya. Bumangon na rin ako, tapos naligo na nga ako dahil alam kong marami pa akong gagawin bukod nga dito sa paglalaba or pagpapaikot sa washing ng mga damit ni daddy. Bali 3 beses nga ako mga mamis nagpuna sa kusina ng basahan na sinabunan ko tapos binanlawan ko na din. After nun, itong at kakain na ako ng cake. Dumaan na pala dito yung mama ni daddy, nabigyan ko na ng ulam at saka nabigyan ko na nga ng isang slice ng cake. Hindi ko na lang sinama sa video. Ang dapat nga talaga mga mamis, pagkaluto ko pa lang ng ulam or ng kaldereta ng tanghali, bibigyan na namin yung mama ni daddy. Kaya lang nung chinat namin siya, tinatanong namin kung nandun ba siya sa bahay niya. Ang sabi nga niya ay umalis siya. Tapos nung sinabi namin bigyan sana namin siya ng ulam, ang sabi nga niya kapag uwi na lang daw niya at dadaanan na nga lang daw niya dito ng gabi. Kaya naman ayun nga ngayong gabi nabigay ko na nga sa kanya. Natapos na nga akong kumain ng cake mga mamis, dumiretso nga ako dito sa kusina, tapos chinek ko yung mga pinapaikutan ko mga damit ni daddy doon sa washing. Hindi pa naman tapos pero nagbabanlaw na ako ng mga oras na yan. Tapos bigla ko nakita, yung meron pala kaming binili ni daddy na itlog na inilagay ko muna sa ibabaw ng rep kasi nga nag-aasikaso pa ako. Nung bakasyon mga mamis, hindi na kami talaga masyadong bibili ng itlog. Bumili man kami sa tindahan na lang pa isa-isa or 2 kapag kailangan. Pero ngayong pasukan, bibili na naman ulit kami or nag-i-stock na naman ulit kami sa rep. Kasi nga pag tuwing papasok si Atina sa umagang, almusal niya kanin, inuulam niya itlog. Di naman kaya pag magabaon siya ng kanin, pinapartneran ko din ng itlog yung isang ulam niya. Fast forward nga ulit tayo mga mamis, tapos na yung mga pinapaikot ko sa washing ng mga damit ni daddy. Kaya naman isa-isa ko na nga isinampay sa labas para kinabukasan pagising namin, tuyo na matitiklop ko na. Pagtapos ko naman isampay yung mga damit ni daddy sa labas dahil nga nilaban ko itong mga uniform ni Atina ng tanghali habang nagluluto ako ng kaldereta. Ngayong gabi nga mga mamis ay natuyo na kaya naman
naman naisip ko na plantsahin na nga para kinabukasan kapag papasok si Athena, hindi ko na kailangan magplantsa, asikasuhin ko na lang si Athena pati yung babaunin niya. Buti na lang ngayon mga mamis, dalawa na yung uniform ni Athena, kaya hindi na ako masyadong mahihirapan maglaba tuwing gabi kasi nga sa isang uniform, 2 araw gagamitin ni Athena kasi nga pag Friday naman, naka-PE uniform naman siya. Nung natapos naman ako magplantsa ng mga uniform ni Athena, bumalik nga ako dito sa kusina mga mamis kasi nilabas ko din itong 3 chicken leg na hiniwalay ko nga nung nagluto ako ng kaldereta. Imamarinate ko to mga mamis para kinabukasan nga lulutuin ko pambaon ni Athena sa school. Pagkatapos ko nga i-marinate yung manok, pinasok ko nga ulit sa rep mga mamis. Tapos nagtanggal lang ako ng mga kalat dito sa lababo natulog na nga ulit ako. Fast forward ulit tayo mga mamis, kinabukasan na to ng madaling araw. Dahil nga before 7 AM umaalis na si Athena sa bahay, nagising ako ng 4:30 para nga magsimula na mag-asikaso ng almusal pati ng pambaon niya sa school. Andito nga na naman ulit ako sa kusina mga mamis at kinuha ko na nga sa rep itong minarinate ko na manok. Tapos kinuha ko na rin yung mixed vegetable at kumuha na nga din ako ng 2 itlog. Nagsalang na nga ako ng kawali, taglagay nga ako ng konting butter. Unsalted butter yan mga mamis, unahin kong lutuin ay yung mixed vegetable. Kapag alam ko pala na malasa yung isang klase ng ulam ni Athena mga mamis, hindi talaga ako naglalagay ng asin sa mixed vegetable. Pero kapag hindi naman ganun kalasa yung isang ulam niya, kahit papano naglalagay ako ng konting asin dito sa mixed vegetable para magkalasa. Ngayon nga mga mamis, dahil nga minarinate ko naman itong manok at alam ko naman na sobrang lasa neto, hindi na ako maglalagay ng asin sa mixed vegetable, pati na rin sa itlog na piprituhin ko. Bali hindi ko pala si ate nalulutuan ng almusal kasi nga meron pa namang donut sa rep, tapos magagatas na lang daw siya. Bali itong isang manok dito na pinirito ko ay para sa akin to almusal ko tsaka yung isang itlog. Hindi kasi ako kumain ng kanin ng gabi mga mamis, 'di ba, bago matulog. Isang slice lang ng cake tapos hindi naman din malaki. Kaya ito pagising ko ng umaga, parang nakaramdam ako na nagugutom ako. Kaya sabi ko magpiprito na nga rin ako ng isang manok. Dapat talaga para kay Athena lang yung mga manok na minarinate ko na yan pambaon-baon niya sa school. Pero dahil nga nagutom ako, kinuha ko na yung isa. Elementary pa lang si Athena mga mamis ay pinapabaunan ko na talaga siya ng kanin. Pero ngayong high school niya, mas kailangan talaga na lagi siyang magbabao ng kanin sa school kasi nga mga mamis, ang pasok ni Athena ngayon 7 hours to 8 hours na. Eto at na-prepare ko na nga yung baon ni Athena mga mamis. At habang inantay ko nga na medyo lumamig yan ay kakain muna ako. At habang kumakain ako, si daddy na ang bahalang mag-asikaso kay Athena. Bukod pala sa kanin na pinapabaon namin kay Athena mga mamis ay pinagbabaon na din namin siya ng pera kasi nga 8 hours ang pasok niya mga mamis. Para na rin nagtatrabaho si Athena mga mamis sa tagal ng oras ng pasok nila. Bale yung kanin niya ay yung pang lunch niya. Yung pera naman na binibigay namin sa kanyang baon, yun naman yung pang merienda niya kapag second break time na nila. Eto at habang kumakain nga ako mga mamis, naasikaso na ni daddy si Athena at taglolokohan nga kami kasi sabi ko ang dami na naman niyang bitbit. Hindi pa nga kasama dyan sa mga bibit-bitin niya yung mga libro niya kapag nakabili na kami. Kaya nga nagrereklamo siya na malayo daw yung lalakarin niya. Pero joke-joke niya lang naman yun mga mamis kasi si Athena naman simula nga nung hindi na namin siya hinahatid, na-enjoy naman daw niya yung pagpasok mag-isa tapos pag-uwi. Pag-uwi naman kasi may mga kasabayan siya mga ibang kaklase niya na taga dito lang din banda sa amin. Nung natapos na nga si Athena ng asikasuhin yung sarili niya, nagpaalam at nag-kiss na nga siya sa amin ng daddy niya. Magdadalawang linggo na mga mami simula nagpasokan sila Athena at ito pa rin si daddy. Araw-araw niya pa rin tinatanaw si Athena tuwing papasok sa school at minsan nga mga mami sinaabangan talaga niya yung pag-uwi dahil hihirapan pa rin talagang mag-adjust si daddy kasi nga naninibago pa rin siya na hindi na nga namin hinahatid sundo si Athena ngayong high school na siya. Wala naman siyang magawa mga mamis kasi nga isa yan talaga sa pinangako namin kay Athena kapag nag-high school na siya. Kaya naman ayan, hanggang tanaw na lang si daddy sa kanya sa terrace.